Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, tuturuan ko po na naman kayo makagawa ng sarili ninyong mensahe sa English. So, punta po muna tayo dito sa ating halimbawa, number 1, para mas maliwanagan kayo. I surprise my friend. Sinopresa ko ang aking kaibigan. Ang aking tanong po dyan, alin po sa mga salitang ito sa sinopresa ko ang aking kaibigan ang nagpapahayag ng paggawa, yung iyong ginawa o ginawa ko? Itong ko, yan ba ay ginawa ko? Hindi po, 'di ba? Itong ang hindi rin, hindi yan nagbibigay ideya na ng paggawa, 'di ba, yung ginawa mo. Itong aking hindi rin, itong kaibigan hindi rin. Pero itong sinopresa, yan. Talagang yan po ay nagpapakita ng paggawa. At ang ginawa ko nga po ay sinopresa ko ang aking kaibigan. Okay? So, itong sinopresa, tatawagin ko po yan na isang aksyon na salita. Kasi di ba pag ikaw ay nagawa, ikaw ay umaaksyon. Okay? Kung mapapansin nyo, itong salitang sinopresa o yung aksyon na salita natin ay ginamit natin para ipahayag natin yung ating ginawa. Di ba? Ngayon, meron pa pong isang gamit itong aksyon na salita. Pwede rin po natin yang gamitin para sabihin ang ating nararamdaman. Okay? Katulad po nitong number 2. I am surprised at the wedding. Ako ay nasupresa sa kasalan. Kung mapapansin nyo, itong salitang nasupresa na mula sa ating aksyon na salita na sinopresa, sinasabi nitong nasupresa yung iyong nararamdaman. Di ba? Ako ay nasupresa sa kasalan. Yan yung nararamdaman mo, nasupresa ka. Okay? So, ibig lang sabihin na itong ating aksyon na salita ay may dalawang gamit. Pwedeng ipahayag natin bilang iyong ginagawa o ginagawa niya, o kaya yung pangalawa bilang tagalarawan ng iyong nararamdaman para masabi mo yung iyong nararamdaman. So may dalawang gamit yung ating aksyon na salita. At ngayon po, ito pong number 2 ang ituturo ko sa inyo kung saan ay yung aksyon na salita natin ay gagamitin natin para masabi natin ang ating nararamdaman. Okay po? So para magawa natin ito, dapat alam nyo po itong tinatawag na past participle as adjective in passive voice. Na ito po ay ginagamit para kung gusto mo sabihin ang iyong nararamdaman gamit ang aksyon na salita. Kasi nga po, 'di ba, yung ating nararamdaman ay nagmula sa isang aksyon na salita. 'Di ba? Itong halimbawa natin, yung sinupresa, diyan tayo kumuha ng salita para masabi natin yung nararamdaman natin at yung nga ay yung nasupresa. Okay po? Okay po, ipaliwanag ko lang po saglit itong past participle as adjective in passive voice pagdating sa English grammar. Nakatagalog na ha. Ibig sabihin ng past participle, yan yung aksyon na salita natin. Katulad po nitong sinopresa. Na yung aksyon na salita natin ay maaaring gamitin bilang tagalarawan. Ibig sabihin ng adjective, tagalarawan. Yung as, bilang tagalarawan. Yung aksyon na salita, maaaring gamitin bilang tagalarawan at ginamit nating tagalarawan ng ating nararamdaman. Okay po? Ngayon, pag sinabi nating passive voice, ibig sabihin niyan, magbigay lang ako ng halimbawa. Kunyari, katatapos mo lang kumain. Tapos, merong nag-alok sa'yo na kumain ka. Di syempre, mapapasabi ka ng pass muna ako. Ibig sabihin ng pass ay hindi ka kakain. Kumbaga, wala kang gagawin. Hindi ka gagawa para makakain muli kasi busog ka na. Kaya ibig lang sabihin ng passive mula sa pass na kasasabi ko lang na pass muna ako. Kumain na kasi ako eh. Ibig sabihin wala kang ginawang aksyon. 'Di ba?
Kaya kung mapapansin nyo itong pangalawa nating halimbawa, ako ay nasupresa sa kasalan. Sinabi ko lang yung aking nararamdaman, pero wala akong ginawang aksyon na sinupresa ko yung aking kaibigan. 'Di ba? Yan po ang ibig sabihin ng passive voice. Okay? Tapos dagdag ideya lang po, itong number 1, ang voice po nito ay hindi passive kundi active. Ibig lang sabihin ng active, yung pinag-uusapan natin, siya yung gumawa ng aksyon. 'Di ba? Tingnan nyo, sinupresa ko. 'Di ba ang pinag-uusapan natin dito ay ako. At kung mapapansin nyo, ako yung gumawa ng aksyon. At ako nga po ay sinupresa ko nga po yung aking kaibigan. Okay? Samantala dito sa number 2, wala po akong ginawa. Sinabi ko lang yung aking nararamdaman. Okay? Yung aksyon na salitaan natin, yan yung nararamdaman. At hindi po natin yung ginamit bilang paggawa. Diba? Yun po yun. Ngayon, sabihin ko pa yung dahilan kung bakit ginawa ko itong video na ito. Kaya ko po ginawa itong video na ito kasi po, hindi po lahat ng aksyon na salita ay maaari natin gawing tagalarawan sa ating nararamdaman. Halimbawa, itong number 3, I work alone. Ako ay nagtatrabaho ng mag-isa. Kung mapapansin nyo, itong nagtatrabaho, hindi nyo yung kayang gamitin para ilarawan ang inyong nararamdaman mula dito sa salitang nagtatrabaho. Ito talaga ay purong aksyon na salita. Ginagamit lang siya sa paggawa, hindi para mailarawan ng iyong nararamdaman. Okay? Kaya ang ibig ko lang sabihin, itong ituturo ko sa inyo na past participle as adjective in passive voice, yan po ay limitado lang ang bilang nila. At kailangan nyo po silang malaman kasi sila ay gamit na gamit din po sa paggawa ng mensahe sa English. Okay? At ibibigay ko po yung listahan. Kaya sana tapusin nyo. Okay? Okay. Balik po tayo dito sa ating halimbawa. Sa number 1, I am surprised at the wedding. Ako ay nasurpresa sa kasalan. Dito naman tayo sa tamang pag-i-spelling ng ating aksyon na salita. Dapat po yung spelling ng inyong aksyon na salita ay kukunin nyo sa grupo na tinatawag na past participle. Kasi yung past participle, yan po ay tumutulong para ma-spelling natin yung aksyon na salita natin kung saan ay maaaring gamitin na panglarawan sa inyong nararamdaman. Kasi po itong past tense, action lang po ito. Purong action po ito. Yan po yung ginawa nyo. Sinupresa. Ito, pag tinagalog nyo, pwedeng nasupresa. Okay? Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Itong present tense, surprises o kaya surprise. Kita nyo naman, ibang-ibang spelling dito. Diba? Dito sa past tense saka sa past participle, magkapareha sila. Pero ang ibig sabihin kasi, pag nakakabilang sa past tense, yung spelling nyo para sa surprise na ganito, may ed, yan yung ginawa nyo. Pero pag sa past participle, pwedeng yan yung ginawa nyo o pwede rin yan yung nararamdaman nyo. Okay? Kaya, ibig ko lang sabihin, pag kukuha po kayo ng tamang spelling para sa inyong aksyon na salita na kung saan ay gagamitin nyo para masabi nyo yung inyong nararamdaman, dapat past participle ang pagkukuhanan nyo. Okay? Kasi, hindi po kayo maaaring mag-rely o dumipende dito sa past tense. Sasabihin nyo, pwede na yung past tense, parehas lang naman. Hindi po. Meron po kasing ibang aksyon na salita na pagdating sa past participle, iba na ang spelling katulad nito. Took, tapos ito taken. Kaya maaari kayo magkamali pag dito kayo kumuha sa past tense. Kaya talagang past participle ang inyong dapat kukuhanan. At alam nyo naman pati na ang ating pinag-uusapan ngayon ay past participle as adjective. Hindi po past tense. Hindi po past tense ang nakalagay dito, kundi past participle as adjective. Okay? Kaya dito kayo kukuha. Okay?
Ngayon, dito na po tayo sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa paggawa ng mensahe sa English gamit ang past participle as adjective in passive voice. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong number 1 na ito pong number 1 ay ang mga nakakabilang po dito ay I bilang ako o ko sa Tagalog, you, ikaw o mo, they, sila o nila, we, tayo o natin, o kaya pwede rin yung we bilang kami o namin. Tapos, pwede rin tayo magpangalan ng tao kasi ito pong I, you, they, we, tinuturo lang natin yung tao o mga tao. Diba? Pwede pong pangalanan natin yung tao katulad ng Mario and Luigi. Dalawa silang tao, diba? O kaya the birds. Hindi naman tao yan. Yan ay ang mga ibon. Pwede rin. Okay? So, ito pong number 1, ibig sabihin, yan yung una nyong ipoposisyon na salita sa inyong mensahe. Pag nagawa na kayo ng past participle as adjective in passive voice. Okay? So, kung mapapansin nyo, may mga number 2 dito. Yan po yung isusunod nyo sa kanila. Ibig sabihin po, pag M ang nilagay nyo, ang sinasabi nyo na mensahe ay pang ngayon, nangyari ngayon. Pag was naman, ibig sabihin, nangyari noon. Okay? Nangyari noon, itong was, yung M naman, nangyari ngayon. Okay? Yan po ang ibig sabihin. So, ganun din po dito sa number 2. Yung are, nangyari ngayon. Yung were, nangyari noon. Okay? So, pipili na lang po kayo dito kung kailan nangyari. Kung nangyari ngayon, edi M para sa I. Pag we naman ang ginamit nyo, tapos nangyari noon, edi were. Okay? So, 1, 2. Pero kung ang gusto nyo gamitin ay itong he bilang siya, lalaki ang tinuturo nyo, siya o niya, tapos she naman, siya o niya rin, babae naman tinuturo mo, tapos pinangalanan mo yung tao na isa lang ang bilang, si Mario, tapos yung the bird, ang ibon, isang ibon lang, ang gagamitin nyo naman ay, para sa he ay is, yung isusunod nyo, o was. Yung is, ngayon nangyari, yung was, noon ang pangyayari ng inyong mensahe. Okay? So, ganun din po dito sa she, is, o kaya was. Kay Mario, is o was. Yung ang ibon, is o was din. So, pili na lang po kayo. Depende yan sa mensaheng gagawin nyo. Okay? At makikitandaan, dahil ang ating pinag-uusapan ay para makagawa ng mensahe, para masabi nyo yung inyong nararamdaman gamit ang aksyon na salita, ito ang inyong tandaan. Bawal ang bagay kasi walang emosyon. Kasi ang emosyon po ay para lang doon sa mga may buhay. Kaya bawal ang bagay. Hindi naman po yung bagay naman po hindi makakapagsalita kung anong kanyang nararamdaman, di ba? Kaya kung mapapansin nyo, wala ditong lamesa, walang chair, walang electric fan, walang computer, kasi wala naman po silang emosyon. Okay? Okay, dito na po tayo sa number 3. Diba? Tapos na tayo sa 1 and 2. Alam nyo na ang gagawin. Diba? Dito naman tayo sa number 3 kung saan ito po yung sinasabi ko sa inyo yung mga aksyon na salita na maaari natin gamitin para masabi natin yung ating nararamdaman. Katulad po nito, charmed, nahalina. Halimbawa, I am charmed. Ako ay nahalina by her sweetness. Sa kanyang kalambingan. Ako ay nahalina sa kanyang kalambingan. I am charmed by her sweetness. Pansin nyo, nakagawa na po tayo, di ba? Isa pa. He is amazed to see her healthy again. Siya ay napahanga na makita siya na malusog uli. O may magandang katawan muli. Pwede rin. Diba? So, kung mapapansin nyo, nakakagawa na tayo ng mensahe kung saan ay nasasabi natin o nasasabi noong tao yung kanyang nararamdaman gamit ang aksyon na salita. Okay? Okay.
Ito pong number 4, hindi nyo po ito kailangan tandaan. Kayo na po ang bahala maglagay ng gusto nyong ilagay na pandagdag. Kasi ito po, taga-kumpleto lang ng ideya para sa ating number 3. Pero meron po rin kasing pagkakataon na maaaring hanggang number 3 lang po ang ating ilagay. Katulad po nitong salitang bored. Kunyari, I am bored. Ako ay naiinip. Yun ang ibig sabihin. Kung sa palagay nyo na naunawaan kayo ng inyong kausap, maski hindi na kayo magdagdag ng iba pang salita, kasi kunyari, pareho po kayong nakasakay sa sasakyan tapos traffic, alam niya na, kaya ikaw ay naiinip. Alam niya na ang sitwasyon nyo. Diba? Kaya pwedeng sasabihin mo lang yung iyong nararamdaman. Pero kung sa palagay nyo ay hindi alam nung inyong kausap kung saan nanggagaling, kung bakit ka nakapagsalita ng ganun, na ganito ang nararamdaman mo ngayon, saka ka palang kailangan magdagdag ng iyong ideya. At yung nga po yung number 4. Okay? Kunwari, katulad nito, alarm, na alarma. Kunwari, I am alarmed. E di magtatanong, yung iyong kausap, bakit ka na alarma? Yun yung nasa isip niya. Para makumpleto, para mabigyan mo siya ng tamang ideya kung ano yung sinasabi mo na naalarma ka, ay ito ang nilagay ko. When I saw her condition. Noong makita ko ang kanyang kondisyon. Ako ay naalarma noong makita ko ang kanyang kondisyon. Yun po. Okay? So, kaya dito sa number 4, kayo na po talaga ang bahala. Binibigyan ko lang kayo ng ideya. Okay? Na kung saan ay makakatulong din po sa inyo ito para ma-analyze yung mga salita sa number 3. Pero nakatagalog na rin po naman kasi yung number 3, kaya mabilis nyo na rin maintindihan. Okay? So, bilang lang po ako na 1, 2, 3, i-post nyo, tapos makikilagay sa notebook. Kailangan yung tandaan ito para gumaling kayo sa paggamit ng past participle as adjective in passive voice. Okay? So, 1, 2, 3. Okay, ito po. Isa pa po ito. Makikitanda na rin po. 1, 2, 3. Makikipost at makikikopya. Okay, ito pa po. 1, 2, 3. Makikikopya po sa inyong notebook. Okay, ito pa po. 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, napakaraming salita ang inyong magagamit. Kaya makagawa kayo ng iba't ibang mensahe sa English gamit ang past participle as adjective in passive voice. Katulad po nito. Inspired. Inspirado. I am inspired by you. Ako ay na-inspirado dahil sa'yo. Diba? Pwede rin, diba? So, makikikopya na rin po. 1, 2, 3. Okay, ito pa po. Makikitandaan na rin po. 1, 2, 3. Ito pa po. Makikitandaan na po at makikisulat sa notebook. 1, 2, 3. Okay, nagbigay po ako ng halimbawa dito para makita nyo yung aking... Ito po ay nanggaling din dito sa ating mga halimbawa. Okay? Mario and Luigi are tired. Si Mario at Luigi ay pagod. Tingnan nyo, hanggang 1, 2, 3 lang. Kasi naunawaan nyo na naman ng mahusay. Pagod siya. Diba? Yan yung nararamdaman ni Mario and Luigi. Ngayon, meron ako ituturo sa inyo. Kung gusto nyo sabihin na hindi totoo na pagod si Mario and Luigi, maaari po kayo magdagdag ng salitang not. Ginawa ko number 5. So, pagkatapos po ng 1 and 2, saka nyo idadagdag yung 5, saka pa yung 3. Okay? Si Mario at Luigi ay hindi pagod. Ibig sabihin ng not. Yung not ay pinagigitnaan ng pwedeng ng are o is o am, tapos yung sa kabila naman ay yung iyong past participle. Okay? Tapos dito, sa sumunod, they were puzzled last night. Sila ay tuliro kagabi. So, hanggang 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Lagyan natin ng 5 ng not. Tingnan nyo. They were not tired last night. Sila ay hindi tuliro kagabi. So, pinagigitnaan yung 5 ng 2 and 3. Tapos, pinakahuli ay 4.
Okay? So, may kitandaan na po. Malaking tulong din po to, yung may gamit na nut. So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana makikipag-aralan ng mahusay itong ating aralin para makagawa na kayo mensahe sa English. Maraming salamat po kay Sir Hat Papsi at kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol. Thank you very much po sa suporta and sana nasa maayos po kayong kalagayan. Salamat din po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, nagko-comment sa ating channel at nagtitiwala. Good day po muli sa inyong lahat.